Muling ang dumalo sa Quadcom hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang mga pag-amin at ang kanyang pagpayag sa pagpasok ng ICC. Hihimayin ni Professor Antonio Contreras sa punto de vista. Professor. Maraming salamat Dayan at magandang umaga. Nasaksihan nga natin ang minsan madrama, minsan nakalulungkot, minsan nakakaaliw na mga eksena sa pagdinig kahapon sa Quadcom. At litaw na litaw dito yung aktang ambahan ni dating Pangulong Duterte, si dating Senador Laila de Lima nang parang susuntukin. Samantalang gusto rin niyang itapon ang mikropono kay dating Senador Antonio Trillanes. Ngunit sa kabilang mga dramang ito may dalawang significant na nangyari sa hearing. Una, ang patuloy na pag-amin ni Pangulong Duterte na siya ay mayroong responsibilidad sa mga ginawa sa kanyang war on drugs, maging legal man ito o illegal. Yan ay patuloy niyang ginawa under oath. At in effect, in-affirm yan, paulit-ulit na pagtatanong. So hindi na ito pwedeng sabihin na ito ay aksidente lamang, na siya lamang ay nagbibiro. Ang higit pa ditong tumatak sa hearing kahapon ay yung kanyang pag-imbita sa ICC na pumunta na sa Pilipinas. In fact, bigyan lang daw siya ng pamasahe, willing siya pumunta sa ICC. Ito ay isang tanda na talagang kinuha naman. Kung baga sa ano ito ay parang hamon niya na kagyat naman agad na tinugunan ng gobyerno at sinabi ni Secretary Lucas Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin na kung ganun pala ay di tutulong ang Pilipinas. Bagamat tayo may sovereign status bilang isang bansa at matagal ko nang tinatalakayan dito sa punto de vista at sa iba pang mga sa column ko, sa aking mga vlogs, na meron tayong kalayaan at dapat hindi nang himasok ng ICC. Pero kung mismong si dating Pangulong Duterte na nagsasabi wala siyang problema, eh siguro naman ay panahon na talagang bigyan na natin ng laya ang ICC na mag-imbestiga na dito. Papasukin na yan dahil mismong yung naakusa, yung nasasaktan na nagsabi, wala naman problema sa kanya. Sabagat sinabi yan under oath. Hindi naman siya nagbibiro, hindi naman siya under duress, hindi naman siya pinilit. So nakita naman natin lahat. So siguro kahit masakit man sa akin personally na tanggapin yon bilang isang malayang bansa, ay mismong yung naakusa na okay sa kanya, ay di sige, pagbigyan ng hilig. Yun lamang aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo sa studio Dayan at maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.